Atin nyo magtatapon ng basura. Atin nyo magtatapon ng basura -1. Sige po, 225 kg, 3 person lang. Segregate yung mga plastic, papel. Kasi ito, yun na nga nabubulok. Baba tayo. Para alam nyo, sa -1, sa other side. Yan, pag nakita kang sans issue, sabihin, dito ang tapunan ng basura. Yan po sa magbubukas yung ilaw. Ay, wala yung ano. Pag ganyan, wala. Kung hahata ka ng kulay itim. Ayan. Hata ka ng kulay itim. Kasi dito. Yung bakante. Yan, bakante. At sarado muna natin. Ayun yung mga bawal, oh. Yan, tapos ito yung pag-segregate. So, buksan na natin. Ayan. Ito. Ayan. Tapos, dito yung green. Mga pote. Siguro ito. Kaso, problema. Hindi man mapasok. Kailangan ipasok pa. Ano ba to? Bote, kandilo, wala mang iba kulay. Ayan, ito lang. Para sa pulero. Separate ko lang na ganyan. Kasi walang ibang kulay. Dapat babasagin lang dito. Ayan. Pagkalis na tayo. Automatic yung magsasarado yung ilaw. Dito tayo kanina. Pwede rin dito sa kabilang kwarto yan. Doon ang daan na ito. Elevator din ito. Dalawang elevator. Service elevator. Bukod pa yung main elevator. Dito -2. Parking area rin yan. Doon tapunan ng basura saka parking area. So balik na tayo sa apartment. Hanggang 7 yan. Pindutin ko 6. Although 5 yun. Tapos bababa na lang ako. Yan. O, diba? Ay, ang liit oh. Ano lang siya kaliit. Diba? O, tingnan mo naman. Tapos pang 3 tao, pang sexy to. Pero kasing taba ko, 2.5 lang. O, 2. Hindi naman. Siguro 2.5 yun. Ay. Kaya tagal tayo sa pagtapon ng basura kasi 6, ibig sabihin 6 floor. Yan, bababa tayo. Ito yung 6th floor. Tapos yan, maglilinis naman tayo. May ilaw dyan. Ayan o. Ito yung sa kasama namin na lalaki. Dyan ang kwarto yun. Nakahiwalay. Sa labas na apartment. Ito.
Maglilinis ako dito. Tapos may ilaw ito eh. Ay, gagi. Saan ba yun? Ito pala ilaw. Yan. Yan o, may nakalagay fifth light. Walang patayin kasi automatic na yan. Ito pala yung Annabelle. Saan pa yung anak? Tapos sarado ko na. Nilagyan ko kasi ng harang kasi walang tao. Wala akong susi. Diba? Sa kusina. Ayan. Dati, dun kami sa kabila. Pagka ipapakita ko rin sa inyo yung itsura pala nung kabila. Nung kami dati mga 10 days. Kaso kasi kasama namin dito yung tita, yung magkapatid na hiningal ako. Magkapatid na tita niya, tapos meron pang isang bisita, tapos may dalawang alalay. So marami sila dito, dun kami, 3. Tapos dun ang hindi lumipat, yung lalaki namin kasama. Balik, medyo okay ang pagchichiskan natin. Pasensya nyo na, kinocover ko yan pag gumagala, kaya hindi nyo na halos nahalata. Severe allergy nag-result sa pagkakaroon ko ng sugat at ngayon ay nagkapeklat. 1 month ko ring ininda yan. Tiniis-tiis. Tapos namagat ito. Ito dito yung kaliwang mata ko. Nagpa-inject ako. Saka uminom ng mga gamot. And siguro ikukwento ko na lang sa inyo. Pakita ko kung ano itsura. May kakaiba. Yun. So anong kukwento ko? Itong kusina na to. Yan dyan. Ayan siguro nakikita nyo na rin siguro ito sa mga vlog ko. Ayan ito may island kitchen, tapos functional siya. Marami siyang mga cabinet, drawers, tapos may saksakan ng kuryente sa both sides. Tapos itong cabinet na to, functional rin siya. Laan nyo kung anong nandito. Diba? Dryer and washer. Diba? Tapos ito mga function na lahat yan. Diba? Mga cabinet ito rin. Diyan. Tapos, ayan, lahat ng corners niyan may mga function. Diba? Lahat may mga storage. Ayan, hanggang dito. Mahilo-hilo kayo. Ayan. Hanggang dun. Tapos, may wifi bawat corner. Iba-iba yung password. Tapos, gumagamit sila. Pakita ko sa inyo yung teka, muna tayo, ref tour. Ayan Sige, ito, mga pantry, mga tinapay. Ayan diba? Saglit lang yan. Susod. Ayan. Diba? Puno pa. Puno ng kung anong anik-anik. Tapos, ito, gawaan ng yelo. Maganda dito kasi sa ref na to. Sarado natin kasi tutunog yan pagka hinayaan natin bukas. Tapos ito, sinarado ko man. So, pwede lang maggawa ng yelo. Yung tubig nga pala dito, potable. So, magpapakulo lang naman ng tubig or magluluto. Dito to, potable ito. So, dito yan ilalagay. Kung gusto mo magpainit. Kaya nagmamadali ka, microwave. Tapos, lagyan mo lang ng suka sa katubig pag nagpuputi na. Para malinis na naman ulit. Huwag sabon kasi para hindi mangamoy. Yan, yun ang technique ng paglilinis para ma-decalcify yung initan ng tubig or kahit na meron pa ba mga shower area, ganyan, salamin, yun ang pang-calcify niya. Kaya kung may budget ka, bili ka ng decalcifier na spray, yun, ganon. De grasse, sabi nga yun, de grasse. Yan. Ito, dahil bumaba ako, so for safety, actually, may lock ko. Diba? Dito ko sinano. Siyempre, dahil pinakita ko na sa inyo, sa ko nilalagay. Diba ko naman ulit yung pwesto. Balik na natin sa pwesto niya. Diba? Baka naboboring na kayo, balik natin sa pwesto. Hindi na siya mabalik. Doon sa kabila lang pala. Dalawang doon lang siya. And, ano pa ba? Ito nga pala, ito yung dati yun. Ngayon, pinalitan na nila dito. Ito yung pinalit na nila sa... kaya mahirap magnakaw dito mga kasmorgs. Kasi nga, 3 pagdadaanan na lock. Una,
Pagka may time, papakita ko sa inyo yung una yung dun sa baba, sa may gate, pipindutin mo yon. Tapos, para makapasok ka, okay lang yon kasi pindot lang. Tapos pagdating sa building, meron siyang number combination. From time to time, pinapalitan nila yung pag halimbawa may nagkakaroon ng mga problema for safety reason, yung pinapalitan nila yon. So, pwedeng 4-digit numbers, 5-digit, depende sa nagpapalit. And pagkatapos, dito sa building, merong glass door, double glass, yung double tag dito na pinto. Bakit? So na-study ko na kaya pala nilalagyan kasi hindi ba malamig dito. So pangontra rin yun sa para hindi lalabas agad yung init ng building kasi nga lahat ng ano dito meron silang heater. So preventive yun, measures din. Saka another safety measures din yun para hindi agad-agad manakawan yung bahay. So, dun sa baba, merong building or apartment number bawat isa. Tapos parang 10 or 12 na numbers yung nandoon or mga letter kung sino-sino yung nakalagay sa baba. Tapos dahil dito 5, so pipindutin mo lang 5 pag wala kang susi. So, dito yon magre-ring. Yan. Dito nagre-ring yan. Ito, yan. Tapos, bubuksan mo lang itong susi. Yan. Ngayon, kung minsan nagkakaproblema, hindi mo marinig, pipindutin mo lang ulit daw ito. Yan. Yan yung nakalagay na parang key. Yan. Tapos, pero bago mo pindutin, buksan mo muna to. Siyempre. Tapos, maririnig mo yung nag-doorbell dun sa baba. Yun sa ground floor. Tapos, pag meron pang hagdanan o kaya kung gusto mo, elevator. So, pagpasok na naman dito, papakita ko sa inyo kung saan. Dito. Yan yung main door. Magkabilaan yan. Magkaiba ang susi niyan. So, hindi ka pa rin makakapasok. Maaaring makapasok ka sa ground floor kung alam mo yung combination. Pero hindi ka pa rin makakapasok sa mismong building kung walang magbubukas sa iyo sa bawat floor. So, kung halimbawa nabuksan ka, kasi pag nagbukas daw yun, pag nagpindot yun, kahit sino pwedeng magbukas, kahit sinong floor. So, ma-stuck ka pa rin dyan kung wala kang susi dito. Magkabilaan yan, magkaiba yung susi. So, doon ka lang sa may hagdanan sa labas. So, mahirap siyang nakawan. Ganon siya mga kasmarks. So, ganun ka-safety dito. Hindi siya, kahit na akala mo walang mga harang-harang, walang mga bakod na sobrang pero parang sa Amerika rin, may mga, dito kasi mas kasi tatlong lock ang pagdadaanan mo. Bukod pa yung dun sa main door na pipindutin mo lang yung button. So, 4. Tapos sa kabila, parang tatlo. Una, doon yung number combination, tapos yung bawat floor, tapos dito rin sa kung saan ka papasok, kailangan may lock ka rin. Yun. So, bawat main door, checkin mo kung nakalock. Kung hindi man nakalock dito sa loob, pag sinarado mo yan sa labas, automatic lock yan. Makakabukas ka dito, pero yung sa labas, hindi makakabukas kung wala silang susi. So, ganun lang. So, sa susunod naman po ulit, at least nagkaroon kayo ng idea kung paano ba mamuhay dito sa Paris. Yun. Ito nga pala, dito kami sa Nuye pang mga yayamanin ito. Binayaran na nila itong floor lang na to. Meron siyang, 4 na floor, 4 na room. Bawat kabila, bali 8, plus 2 servants quarter. Bali 10, tapos 2 salon. Alam maliit pero malaki-laki rin pala siya. May 2 salon, tapos 1 dining, and 3 salon pala. Bali 3 salon, tapos 2 hallway, and magkabilaan, and may CR na 2 sa magkabilaan para sa guest or sa mga
kung sinong gusto ng mga ordinary person na mag-CR doon. Pero bukod pa doon, bawat kwarto may CR. So, yun lang. Sana nagkaroon po kayo ng idea kung paano po manirahan dito sa Paris. Pansamantala lang hindi kami taga rito. So, yun lang. Bye-bye. Masalamat. Subscribe to my channel, Smart Smart Pinay. Bye-bye. Masalamat. Syukran katir.